Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, after hong mabasura ho yung mga ipinail ho ng dalawang grupo na isinampahong dalawang impeachment case laban ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos ho mabasura yan, ay mukhang talagang magko-concentrate na ho ang House of Representatives. Pati na ho itong Senado, ha? Sa gagawing impeachment at impeachment trial laban ho kay VP Inday Sara Duterte. Obvious na obvious naman mga kababayan, kahit itanggi ho ng mga DD shit. Talagang ramdam na ho natin mga kababayan yung impeachment case laban ho kay VP Inday Sara Duterte. O syempre, dadaan muna yan sa House of Representatives. Pag-uusapan muna na yan. Maghihiring muna tulad ho ng ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Titignan ho nila kung may kwenta ba itong ipinail ho kay VP Inday Sara Duterte na impeachment. Case laban sa kanya. Dalawa ho kasi yan eh. Ito ho kasing ipinail ho na impeachment case laban ho kay VP Inday Sara Duterte. Ang benefits ho talaga kasi nito sa taong bayan. Nang malaman ho ang katotohanan kung ano ba talaga nangyari diyan ho sa paglustay ho ng pondo ng DepEd at OBP at iba't ibang issue laban kay VP Inday Sara Duterte. Ang benefits ho kasi niya sa taong bayan. Hindi ho katulad ho nung ipinail ho kay Pangulong Bongbong Marcos na impeachment, wala naman hong kakwenta-kwenta. Dahil ang benefits ho nun, hindi naman ho para sa taong bayan, para ho kay Digong. Dahil ang nilalaman ho ng impeachment laban niyo ho kay PBBM, kinidnap daw ng Administrasyong Marcos or ni Pangulong Bongbong Marcos si Digong. So wala talagang kakwenta-kwenta, no? Walang value, walang halaga, wala talaga lahat. Kaya ibinasura ho ng House of Representatives. Kaya magko-concentrate na ho sila kay VP Inday Sara Duterte. May hawig itong mga isinampa naman ho laban ho kay VP Inday Sara Duterte na impeachment case. Laban ho sa kanya ngayong 2026 ho ng Pebrero. Ano rin ho ito, hawig din ito. Hawig din ho ito sa mga isinampang impeachment case laban ho sa kanya noong February naman ng 2025. Na na-expired na rin ho ng February ng 2026. Yung inabutan na ho ng 1-year bar rule. May hawig din yan dyan. Kasi mga kababayan, kaya naman nabasura. Nabasura ho yung impeachment case laban ho kay VP Inday Sara Duterte noong 2025. Hindi naman dahil ho sa walang kwenta ho yung isinampang impeachment ho sa kanya. Kaya ho nabasura, about technicality. Hindi ho, meron hong butas yung ginawang pagsampa sa kanya. Ayon ho sa Korte Suprema. At naniniwala naman din ho yung mga ibang politiko, mambabatas at abogado ay mali naman yung ginawang desisyon ho ng Korte o ng Supreme Court. Pero ando doon na tayo kasi ang Supreme Court, mga kababayan, kumbaga sa ito ho yung huling salita eh. Wala na hong, kaya nga Supreme no? Supreme Court, wala na silang magawa diyan. Ang Supreme Court ho ang huling salita. Kaya although sinasabi nila na may butas, din ang Supreme Court sa ginawang sinasabi nila na binasura or winawalang kwenta ho yung final ho kay VP Inday Sara Duterte na impeachment case, wala na, tinanggap na lang ho yan ng Senado. Na archive, pero expire na ho yan. So may bago na naman hong i-final ngayon. Yan ho yung i-hearing ngayong ito na yata, darating na Lunes at Martes. Yan na yon. At kapag ka nagkabutuhan, mga kababayan, natapos na ho yung impeachment case laban ho kay VP Inday Sara Duterte dyan sa House, mapupunta na ho sa Senate, doon na ho yung trial. Kasi paliwanag ulit natin, mga kababayan, kailangan pa ulit-ulitin ho natin to kasi mga tanga nga yung DDS eh.
ako napapagod na nga ako mag-explain dito eh. Ang House of Representative ho kasi, lumalabas, ito ho yung prosecutor. Piskal. Halimbawa, kayo may didemanda kayong kapitbahay. Oh. Ngayon, pupunta kayo ng prosecutor ng Quezon City. Piskal, bitbit nyo ho yung mga ebidensya nyo na kung saan sinisiraan kayo ng kapitbahay ninyo. Oh. Ngayon, re-reviewin ho yan ng prosecutor kung may probable cause. Yung gusto nyong isampang kaso doon ho sa kapitbahay ninyo na sinisiraan kayo. Kapag may probable cause, talagang napatunayan doon sa ibinigay nyong ebidensya na talagang sinisiraan naman talaga kayo ng kapitbahay ninyo, aakit ho yan doon sa korte. Ang lumalabas, yun yung House of Representative. Yung mga nagsampa ho ng impeachment case laban ho kay VP Inday Sara Duterte, isinampa ho sa House of Representative, hiniring, pinagtalunan, dinibate, nagkabutuhan kung may probable cause. Ngayon, at kapag meron, sasampa na ho yan sa Senate. Lumalabas, sila ho yung judge. Kaya nga di ba pagka nagka-trial, katulad nung kay Erap, yung mga senador nagsuot ng kapa, lumalabas, judge sila, hukom. Ang nakakatawa lang dito, may mga senador dyan na hindi naman abogado, biglang magiging hukom. Only in the Philippines. Kasi lahat ho yan eh. Isipin nyo si Bongo, si Senador Robin Padilla, mga hindi abogado yan. Isipin mo, magiging hukom. Paano nangyari yun? Sana magkaroon man lang ho ng batas, mga kababayan, makaka-analyze. No? Sa bagay, yan ho yung nakapaloob sa 1987 Constitution. Kaya nga sabi ko yung 1987 Constitution, dapat to, i-revisa na yan eh. Dapat reviewin na yan kasi isipin mo nasa 2025 na tayo, ang sinusunod pa rin ho nating Constitution, 1987. Panahon pa ho ng 19 kopong-kopong. Kaya nga yung mga batas ho ng Constitution ng 1987, hindi na ho gumagana ho sa panahon ho natin. Minsan ang nangyayari, yung mga nangyayaring kaso o isinasampang kaso sa mga politiko, nagiging shield pa nila yung 1987 Constitution kasi nga may mga nangyayari na hong kaso ngayon na hindi na ho nakocover ng 1987 Constitution. Kaya nga dapat ho i-revisa na yan eh. Ewan ko ba bakit ayaw yung reviewin yan, ayaw yung i-revisa yan. Kumbaga sa cellphone ho mga kababayan, yung 1987 Constitution ho natin, 5110 pa. Nasa panahon na ho tayo ng iPhone. So, lumalabas, hindi na akma yung Constitution natin, yung 5110, sa panahon ho natin ngayon. Ganun ho yung lumalabas. So, dapat talaga, i-revisa yan. Dapat yung mga magiging hukom dyan ho sa mga impeachment trial, dapat abogado. Mga lawyer ng senador. Sila dapat ang magta-trial doon sa impeachment trial doon sa isang politiko. Isipin mo si Robin Padilla magiging hukom? Paano nangyari? Sos, Maria Josep, Santissima. Doon na ita-trial. Kapag tinrial ho yan, mga kababayan, magkaunawaan tayo, hindi ho makukulong ho si VP Inday Sara Duterte. Baka akala nyo makukulong si VP Inday Sara Duterte. Wala hong kakayahan, wala hong kinalaman ang impeachment trial na gagawin kay VP Inday Sara Duterte sa kanyang pagkakakulong. Wala. Ang pwedeng magkulong kay VP Inday Sara Duterte, korte. Actually, may sinampa naman hong kaso sa kanya sa ombudsman. Pwede ho siyang mapakulong ng Sandigan Bayan, ng ombudsman, kahit anong korte, pwede ho. Parang nangyari ho kay dating Senador Bong Revilla. Kapag may nagtanong Chris Ulo, Chris Ulo, anong mapapala ni VP Inday Sara Duterte dyan sa impeachment trial? Ganito yan. Ang benefits ho niyan, malaman ng taong bayan na may kasalanan si VP Inday Sara Duterte, mapatunayan naman ho ni VP Inday Sara Duterte na wala siyang kasalanan. Ngayon, kapag ang impeachment trial, ang Senado, ang kapangyarihan lang ho nila, kapag napatunayan si VP Inday Sara Duterte guilty sa mga i-final ho na impeachment case laban ho sa kanya, remove from the office. Maaalis ho siya sa pagka-vice president at hindi na ho siya makakatakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kahit sa may pinakamaliit hong posisyon ng gobyerno na binoboto ng tao, magsimula sa kagawad, sa SK, basta lahat ho ng posisyon ho sa gobyerno
na ibinoboto ho ng taong bayan, eh hindi na ho pwedeng itakbo ni VP Inday Sara Duterte. Meaning, hindi na ho siya makakatakbo ng kahit anong posisyon habang buhay. Yun lang ho yun. Sa pagkakakulong, wala hong kapangyarihan ng Senate. Ombudsman ho ang bahala dyan, sandigang bayan. Korte ang bahala ho dyan. Kaya kahit hindi ho may impeachment trial si VP Inday Sara Duterte, pero napakulong naman siya ng ombudsman, ng sandigang bayan o anumang korte, kahit nasa loob ho ng kulungan yan, makakatakbo ho yan sa 2028. Di ba ganun ho rito sa Pilipinas? Kita nyo si Kibuloy. Nakakulong na. Ang bibigat ho ng hinaharap na kaso. Di ba nakatakbo? Kaya kahit hindi ho ma-impeachment trial si VP Inday Sara Duterte sa Senate, hindi siya ma-impeach, hindi siya ma-impeachment trial. Pero gumulong ang proseso doon sa kaso sa kanya sa ombudsman, o sandigang bayan, o ano pa mang korte. Pag nakakulong yan, makakatakbo pa rin. Kaya ang pinaka-best way ay ma-impeachment trial siya, papatunayang nagkasala, remove to the office, mawala sa pagka-vice president, at hindi siya makakatakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno hanggang siya ay maging lola at senior citizen na. At kapag nangyari yun, na-remove to the office, hindi na siya makakatakbo ng kahit anong posisyon, mas maganda gumulong pa yung kaso niya sa ombudsman, sandigang bayan at kung saan korte pa. Hindi na siya remove to the office na siya, hindi na siya magiging vice president, maaalis siya dyan. Hindi na siya makakatakbo ng kahit anong posisyon, oblo pa siya. Yun ang pinaka-best way. Pakinggan ho natin dito si Tito Sen, mga kababayan, kasi, nako, matindi ito, mga kababayan. Nako, VP Inday Sara Duterte, kabahan ka na. Talagang ramdam na natin ito. Tuloy na ito. Hindi na ho ito ma-cancel, hindi na ho ito maurong. Talagang dito na ho magkakaalamanan. Pakinggan nyo to. Hindi pa tiyak maakyat. May mga maestrado na umunong nagbibigay ng legal guidance kay Senate President Tito Soto sakaling maiakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule ng paglilitis. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi pa tiyak maakyat sa Senado ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, may paghahanda ng ginagawa si Senate President Tito Soto. Nako. The Senate is always ready. Kasi part of our job yun eh. Kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there. It's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Paglalahad ni Senate President Tito Soto, 3 maestrado raw ang nagbibigay sa kanya ng legal guidance ukol sa pagiging presiding officer ng impeachment court. 2 ang galing sa Court of Appeals habang isa naman ang mula dito sa Court of Tax Appeals. Siguro mga 2 weeks na. I had one yesterday. briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro eh. Veterano na ng ilang impeachment proceedings si Soto. Hinimok din ni Soto ang mga kapwa senador na maghanda rin. Let's say yung presiding officer mayroong gustong i-sustain na objection. Totoo ito, mga kababayan. Marami na hong na-experience si Tito Sen ng impeachment trial. Okay, nagsimula ho ito noong 1991 ba? 1992 bilang senador si Tito Sen. Isipin nyo, from 1992 hanggang 2025. Sino-sino na mga na-impeach dyan? Si Erap. Kung sino-sino pa. Sila yung dating Supreme Court. So, na-experience lahat ni Tito Sen yan. Hindi nga ho lahat, mga kababayan, na senador nakaka-experience na impeachment trial. Hindi ho lahat ng senador nakaka-experience. Ito nga si Senador Robin Padilla against sa impeachment trial. Kung tutusin, dapat nga maging proud ka. Isipin mo, once in a lifetime sa buong buhay mo, naka-experience ka ng impeachment trial na hindi na-experience ng ibang senador dati. At isipin mo, yung mga dating senador na lawyer, hindi naka-experience na impeachment trial. Lawyer yan. Samantalang ikaw,
Minsan ka lang naging senador sa buhay mo, hindi ka pa lawyer, makaka-experience ka. Ha? Eh, tapos ayaw mo pa. Tanga mo. Dapat nga excited ka eh. Isipin mo, minsan ka lang, isipin mo, grabe, minsan lang ako maging senador. Hindi pa ako abogado. Tapos makaka-experience ako ng impeachment trial. Tapos magiging hukom ako. Dapat maging proud ka, di ba, Senador Robin? Eh, sinasabi ko sa'yo, mahina ka eh. Tuloy natin. Ayaw ng mga member. Ang member ng masusunod. So kailangan, as a senator, you must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case. In case there is articles of impeachment that reaches us. Napag-isipan na rin ni Soto ang posibleng schedule Totoo naman yun. Eh, handa ho ang mga senador, according kay Tito Sen. Eh, ewan ko lang sa utak ni Robin tsaka nila Bongo. Diba? Eh, isipin mo si Bongo, minsan lang makipagdebate, eh, nabara pa. Ha? Nabara pa doon kay dating senador Coco Pimentel nung nakarang taon, naalala niyo yun? Sabi ni Bongo, hindi naman nakakain ng impeachment, sabi. Anong klase? Anong klaseng opinion yan? Senador Bongo. Hindi naman daw nakakain ng impeachment. Ang ganda ng ginawang pagbara sa kanya ni Senador Coco Pimentel. Eh, hindi naman lahat daw kinakailangan nakakain. Merong mga bagay na hindi nakakain pero kinakailangan makamit. Yung tinatawag na hustisya. Yeah? Eh si Bongo wala yatang wala yatang mahalaga kay Bongo kung hindi nakakain. Nakakain ba o pambobola? ang paglilitis kung sakali para hindi raw maapektuhan ang kanilang trabaho at para rin hindi tumagal ang impeachment trial. Ang isasuggest ko sa aming mga kasama, na I'm sure papayag naman sila, is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. And then most probably, I would suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Nako po. Di pwede. Grabe, Monday to Friday, 3 p.m. onwards. Isabihin, araw-araw ito. Ibig sabihin, araw-araw hong masasayahan, tututok ang mga marites sa Pilipinas. Eto mga kababayan, bukod ho sa pag-uusapan na impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte about OBP, DepEd at kung ano-ano pa. Ito siguro ang isa sa pinaka inaabangan, iniintay ho ng taong bayan. Aminin nyo mga DDS, gusto nyo rin matrial si VP Sara para makasagap kayo ng chismis eh. Aminin nyo. Ay, pati nga baka itong mga DDS vlogger, gusto nila talaga rin matuloy yan eh. So, siyempre, hindi nyo po pwedeng sabihin yan hindi nyo pwedeng sabihin yan sa inyong mga live, sa inyong mga vlog. Kasi aminin natin itong impeachment trial na mangyayari kay VP Inday Sara Duterte, lahat ito sa mga taong ayaw, sa mga taong gusto, pero lahat ito makikinabang eh. Bakit makikinabang? May kinabang sa Marites. Ito ho, isa sa mga pinakaabangan ho malamang ng taong bayan. Ito hong issue kay VP Inday Sara Duterte at about ho dito sa kanyang dating tauhan or bodyguard na talagang malapit sa pamilya Duterte. At bata pa si VP Inday Sara Duterte na kung saan ay nakakulong daw ho ngayon dyan sa BJMP at tinabla na nila kasi nakakulong na. Siguro naisip ng tao, tinabla nyo na ako after nyo akong mapakinabangan. Ikinanta ho lahat ng kagagahan tuloy. Inilantad ho lahat ng mga makakaliwang gawain ho ni VP Inday Sara Duterte nung siya ay nasa laya pa. Handa raw ho itong humarap sa impeachment trial, mga kababayan. Naku po. Isipin nyo, si Madriaga haharap. Pakinggan ho natin ito. Huwag natin pakita yung video kasi sa ABS-CBN ito eh. Baka copyright tayo. Pakinggan nyo na lang. Magandang umaga po, Atty.
Ayan ho. Isang press conference at nagsasalita ho yung abogado ni Ramil Madriaga rito. Madriaga ready to testify in impeachment proceeding versus VP Sara Duterte. Nako po, ito na. Ha? Nako, kapag humarap na ito si Ramil Madriaga at tinalakay na ho yung mga impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte, hindi na pwede dito yung mga ginagawang video ni Sara na laway ang puhunan. Kwento dito, kwento doon, drama dito, drama doon. Pakuha ng simpatya sa taong bayan sa mga didisit. Hindi na pwede yan. Hindi na pwede yung gano'n. Pag ito ay tinrial na ho, kinakailangan ang ihaharap ng ebidensya sa kampo nila VP Inday Sara Duterte, ebidensya. Kinakailangan, pag sumagot din yung kampo nila VP Inday Sara Duterte, kinakailangan, ang ipampablock ho nila, resibo katibayan din. Hindi laway lang. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, sa tinagal-tagal kong nakikinig ho sa politika, sa usaping politika, ito hong issue kay VP Inday Sara Duterte, talagang kahon na kahon eh. Talagang masasabi mo talagang magigilty. Pakinggan natin. Dahil isinama na po yung affidavit ni Madriaga sa impeachment complaint po, Nako po. against VP Sara, may nag-approach na po ba sa inyo kung willing siya o mag-a-appear siya kung sakali po na ipatawag siya sa Kongreso? Nako po. Alam niya, no, kasi nag-aral naman ng abogasya yan, alam niya the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So, yung willingness niya, yes, basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Pero meron na po bang lumapit sa inyo? Ay, wala ko. Sabi ko nga sa inyo, nang may-file itong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. After filing, wala akong lumalapit na i-ready na or what. In fact, mula nung ma-file yung impeachment, hindi pa kami nagkakausap ni Ramil. Although, of course, napabalitaan niya yan sa TV, yung mga news reports. Pero wala pa akong lumalapit kahit sino po. Ayan ho, mga kababayan, medyo mahaba itong press con. Pero maliwanag ho rito, mga kababayan, according ho dun sa abogado ni Ramil Madriaga, na nag-aral din daw ho ng pagka-abogasya ito si Ramil Madriaga, hindi lang nakapagtapos. Alam niya, yung batas na, gumawa siya ng testimony, gumawa siya ng affidavit, so possible, patawag ko siya dun sa impeachment or impeachment trial. So, magkakaharap ho itong dalawa. According kay VP Inday Sara Duterte, hindi niya raw kilala itong si Ramil Madriaga. Pero sa mga lumalabas ng picture, lumalabas ng video, meron pa ng video na kung saan ay hinahanap pa ni VP Inday Sara Duterte, ito si Ramil Madriaga. At may iaabot yata na, ewan ko ba, parang may iaabot na plug o something na kung ganon. So maganda ito, Talagang kaabang-abang ito. Sabi ko nga sa inyo, mapa-DDS, mapaloyalista, dilaw kakamping, kalaban or hindi, anti-fro. Siguradong makikinabang ho rito sa impeachment trial. Dahil siguradong mabubusog ang ating mga tengat mata. Aminin nyo na gusto nyo rin matuloy ito, Kunyari pa kayo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.